Kahit sa gitna ng ambulansya, habang ako'y dinudugo at halos mawala ng buhay, ang sarili kong ina, si Aling Silya, ang tumawag sa akin na pabigat at pasarin. Walang pakialam. Mas inuna nila ang konsyerto ni Victoria. Ang sakit, ang hiya, parang laso na tumago sa aking puso. Sa loob ng 8 taon, ako ang tahimik na ilaw ng tahanan, na nagtatrabaho bilang isang doktor, nag-iisang nagpapalaki ng kambal, habang buwan-buwan kong binabayaran ang lahat ng gastusin nila. Ang mortgage sa kanilang bahay, ang insurance, pati ang mga luho ni Victoria. Ngunit sa kanila, wala akong halaga, ni pasasalamat man lang. Pero hindi nila alam, may lihim akong yaman. Isang koleksyon ng mga dokumento, mga bank statement, bawat sentimo na ibinigay ko. Iyon ang magiging alas ko. Iyon ang magiging katotohanan na hindi nila kailanman kayang takasan. Hindi ito para maghiganti. Ito ay para maibalik ang aking dangal, para matuto sila ng isang aral na hindi nila malilimutan. Isang aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Kung naramdaman mo na rin ang ganitong sakit, ang pakiramdam na pinagsasamantalahan, paki-like at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Kabanata 1. Ang pagdurog ng puso. Ang gabing iyon, hinding-hindi ko malilimutan. Ito ang simula ng lahat, ang sandali kung saan ang aking mundo ay gumuho at kasabay nito, ang aking mga mata ay tuluyang nabuksan. Hapon na noon. Pagod na pagod ako galing sa halos 16 na oras na duty sa ospital. Doktor po ako. Alam ninyo na, Aling Elena, isang cardiology resident. Marami pong pasyente. Maraming kaso. Gusto ko nang makauwi, makita ang kambal kong sina Ligaya at Lito. 3 taong gulang pa lang sila. Ang babait nila, ang lakas nilang mangulit. Nagmamaneho ako, mabigat ang talukap ng mata, pero alerto pa rin. Bumukas ang ilaw. Berde. Dahan-dahan akong lumiko sa intersection. Pero hindi ko na nakita ang truck. Mabilis. Sobrang bilis. Siguro 50 kph. Nilampasan nito ang pulang ilaw. Biglang bumangga. Tumama sa driver's side ko. Parang hinampas ng malaking martilyo ang aking sasakyan. Nagkalat ang mga salamin. Nyugyog ang buong mundo ko. At pagkatapos, dilim. Nagising ako sa loob ng ambulansya. Mainit. Ang hapdi. Sumasakit ang buong tiyan ko. Hindi ko maintindihan. Bakit? Anong nangyari? Isang pamilyar na mukha ang lumutang sa itaas ko. Si Dr. Marco Santos, kasamahan ko sa ospital. 2 taon na kaming magkasama sa emergency room. Elena, naririnig mo ba ako? Medyo bulong lang ang lumabas sa aking bibig. Mahina. Marco, anong nangyayari? Naaksidente ka, Elena. Dadalhin ka namin sa ospital ngayon. Posibleng may internal bleeding. Kailangan mong operahan. Operahan? Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang pangalawang banggaan. Mas matindi pa sa unang tama ng truck. Operahan? Paano? Agad kong naisip ang mga anak ko. Ang kambal, sina Ligaya at Lito. Hawak ko ang braso ni Marco. Nanginginig ang kamay ko. Mga anak ko. Nandun sila sa babysitter. Aalis siya ng alas 8. Tiningnan ni Marco ang kanyang relo. Alas 7:15 na, Elena. 45 minuto. May 45 minuto lang ako para makahanap ng magbabantay sa mga anak ko. Habang kailangan akong hiwain ng mga doktor. Gusto ko nang umiyak, pero pinigilan ko. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong maging matatag para sa mga anak ko. Kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Nakita ko ang dugo na bahagyang dumikit sa screen. Pinilit kong pindutin ang numero ng aking mga magulang. Nagring ito. 1, 2, 3, 4. Pagkatapos, may sumagot. Elena? Ang boses ni Mang Ricardo. Walang galang, walang pag-aalala. Aalis na kami. Bakit? Tay, kailangan ko po ng tulong. Lumabas ang mga salita ng putol-putol, kasabay ng mga hikbi ko sa sakit. Naaksidente po ako. Dadalhin po ako sa ospital. Ooperahan po ako. Kailangan ko po kayo ni Inay. Pakibantayan po muna sina Ligaya at Lito. Ilang oras lang po. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Hindi sila nagsasalita. Narinig ko ang mahihinang boses sa kabilang linya. Si Inay Silya.
Ang kanyang tono, matalas, naiinis. At ang tawa ni Victoria sa background. Pagkatapos, tumahimik ang linya. Akala ko magsasalita sila. Hindi pala. May nag-buzz sa telepono ko. Isang text message notification. Sa aming family group chat, ang mensahe. Mula kay Inay Celia. Elena, lagi ka nalang pabigat at pasanin. May Taylor Swift tickets kami ni Victoria ngayong gabi. Matagal na naming pinlano. Bahala ka na sa sarili mo. Binasa ko, ng 2 beses, 3 beses. Hindi ito nagbago, hindi nagiba ang mga salita. Ang bawat salita ay tumusok sa akin. Mas masakit pa sa sugat ko sa tiyan. Pagkatapos, isang pangalawang mensahe. Mula kay Mang Ricardo. Doktora ka naman, sanay ka sa mga ospital. Huwag mong palakihin ito. At pagkatapos, si Victoria. Walang salita. Isang tumatawang emoji lang. Isang tumatawang emoji. Habang ako'y dinudugo. Halos mamatay. Iyon lang ba ang halaga ko sa kanila? Matapos ang lahat. Isang tumatawang emoji. Naramdaman ko ang mga mata ni Marco. Hindi ko alam na nakikita niya ang screen ko. Elena? Mahinahon niyang tanong. Anong sabi nila? Hindi ako makasagot. Hindi ko talaga kayang magsalita. May pumasok sa loob ko. Hindi lang ang dugo. Hindi lang ang sakit. Ang pagkabigo. Ang pagkawasak. Ang pagkabali. Kailangan ko ng telepono. Bulong ko. Telepono na may internet. Malapit na akong maubusan ng baterya. Agad na ibinigay sa akin ni Marco ang kanyang telepono. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Nag-Google ako, Emergency Nanny Services. Nakakita ako ng isa na may 24 oras na availability. Tumawag ako, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Malinis, propesyonal, kahit nanginginig ang buong katawan ko. Oo, babayaran ko. Triple ang rate. Oo, ibibigay ko ang contact ng babysitter para sa mga instruction. Oo. Pinahintulutan ko agad ang pagbabayad. Natapos ang lahat sa loob lang ng 4 na minuto. Nakatingin pa rin sa akin si Marco habang ibinabalik ko ang kanyang telepono. Hindi siya nagsalita, pero hindi na rin kailangan. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin. Alam kong naintindihan niya ang lahat. Ang pagdurog ng puso. Maaari mo bang i-screenshot ang mga mensahe na iyon? Tanong ko. Sa telepono ko, bago ito mamatay, tumango siya. Mabagal. Oo, kaya ko yan, Elena. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang ambulansya. Huminto. Nasa ospital na kami. Ang sakit. Napakalaki na ngayon. Ngunit hindi na ito galing sa aking tiyan. Nagmumula ito sa loob. Sa puso ko. Mula sa higaan ng ospital na iyon na may IV sa aking braso at takot sa aking puso, gumawa ako ng isang desisyon. Isang desisyon na, sa kabila ng lahat, ay ang pinakamadali sa aking buhay. Napakadali, napakalinaw, putulin, lahat, ngayon na. Ang operasyon ko, umabot ng 4 na oras. Ruptured spleen, internal bleeding. Ilang minuto na lang daw at hindi na ako nakaligtas. 5 araw akong nanatili sa ospital. 5 araw ng IV drips, ng gamot sa sakit, ng mga nurse na regular na tinitingnan ang aking vital signs. Pero ni isa, wala. Walang tawag mula sa aking mga magulang. Walang text. Walang pagbisita. Ang emergency nanny service, mahal. Pero sulit ang bawat sentimo. Sila ang nakipag-ugnayan sa regular kong babysitter. Pinanatili nilang ligtas at busog sina Ligaya at Lito. Nagpadala pa sila sa akin ng pang-araw-araw na mga larawan, mga estranghero, pero mas inalagaan pa nila ako kaysa sa sarili kong pamilya. Sa 3 araw, humingi ako ng laptop sa nurse. Sigurado ka ba? Tanong niya. Dapat nagpapahinga ka. Kailangan kong ayusin ang isang bagay, sabi ko. Ang aking mga kamay, hindi nanginginig, matatag. Nag-login ako sa aking banking app, 8 taon ng automatic transfers, nakatitig sa akin. Regular. Tulad ng relo. 135,000 bawat unang araw ng buwan, 45,000 bawat ika-15. Kinansela ko silang lahat, isang pindot lang, wala na. Pagkatapos, binuksan ko ang settings ng aking telepono. Block. Numero ni Mang Ricardo. Block. Numero ni Aling Celia. Block. Numero ni Victoria. Walang drama, walang luha, walang pagdududa. Parang inilapag ko lang ang isang napakabigat na pasanin. Isang pasanin na matagal ko nang dinadala.
Nakalimutan ko na nga kung gaano ito kabigat. Pero ngayon, malaya na ako. Dumating si Marco ng hapon na yon. Regular siyang bumibisita. Nagdadala ng kape. Tahimik lang kaming magkasama. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, sinabi ko ang totoo. Mas mabuti. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, pakiramdam ko ay mas mabuti ako. Hindi siya nagtanong pa. Tumango lang siya. Parang naiintindihan niya. Alam kong may susunod. Malalaman nila. Magagalit sila. Mag-iiyakan. Hihingi ng paliwanag. Pero hindi ko inasahan kung ano ang tunay na darating. 2 linggo pagkatapos ng aking operasyon, umuwi na ako. Dahan-dahan ang galaw. Masakit pa rin. Pero buhay. Sabado ng umaga noon, gumagawa ako ng pancake para kinaligaya at Lito. Paborito nila, amoy mantikilya, amoy maple syrup. Masarap, si Lito. Sinasabing niyang patung-patungin ang kanyang mga laruan. Si Ligaya, tumutulong sa pamamagitan ng pagpatumba sa mga ito. Ang saya. At pagkatapos, may kumatok, 3 matalim na katok. Sa aking pintuan. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa dish towel. Bumilis ang pintig ng puso ko. Kung ang mga magulang ko iyon, hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Tumingin ako sa peephole. Napahinto ang aking hininga. Nakatayo sa aking pintuan. Ang isang matangkad na lalaki. Nasa 70s. Pilak ang buhok. Maayos ang suklay. Matalas ang asul na mga mata. Naaalala ko. Mula pa noong bata ako. Ang kanyang postura, nagtataglay pa rin ng awtoridad ng 40 taon sa hukuman. Si Lolo Mateo, Kabanata 2, ang anino ng pagtatangi. Hayaan po ninyong ibalik ko kayo sa simula ng lahat. Hindi lang sa araw ng aksidente, kundi sa mga taon bago pa man mangyari iyon. Sa kung paano ako lumaki, sa kung paano ko unti-unting naramdaman na may puwang ako sa aking sariling pamilya. Lumaki po ako sa aming bahay, ang pamilya Santos. Oo, Santos, simple lang. Pero sa loob ng simpleng tahanan na yon, maaga kong naintindihan na ang pagmamahal, ang atensyon ay mayroong ranggo. Hindi ito pantay-pantay. Mayroon pong mas mataas at mayroon pong mas mababa. Ang aking ate, si Victoria. 3 taon po siyang mas matanda sa akin. Simulat sa pool, siya na ang bituin, siya na ang sentro. Natural po siyang maganda, walang kahirap-hirap. Mayroon siyang kakaibang karisma, isang magnet. Sa tuwing papasok siya sa isang silid, nagliliwanag ang mukha ng aming mga magulang. Tila umuusok ang kanilang pagmamalaki. Hindi ko po makakalimutan iyon. Ang kanyang ngiti, ang kanilang mga ngiti. Nang ipahayag po ni Victoria na gusto niyang maging fashion designer. Ang kagalakan ng aming mga magulang, si Inay Celia, umiyak pa sa tuwa. Nako, parang nakapanalo ng loto. Si Mang Ricardo, ang aking tatay, tinawag si Victoria na aming little visionary. Ang galing daw, may talento daw. Buong puso silang sumuporta. Lahat ibinigay. Pagkatapos, ako naman ang naglakas loob magsalita. Nang sabihin kong gusto kong maging doktor, inaasahan ko na sana. May kaunting kagalakan din sa kanilang mga mata, pero wala. Tumango lang si Mang Ricardo. Simpleng tango. Pagkatapos, sinabi niya, "Practical yan." Iyon lang. Walang iba. Practical, parang robot. Parang walang kaluluwa. Naalala ko pa nasaktan ako. Masakit po talaga. Pero bata pa lang ako, tinuruan ko na ang sarili ko. Na hindi mahalaga. Hindi mahalaga ang nararamdaman ko. Hindi mahalaga ang mga pangarap ko. Kung hindi ito kasing ningning ng pangarap ni Victoria. Pinilit kong paniwalaan iyon. Ginawa ko ang lahat para kalimutan ang sakit. Ibinaon ko ang sarili ko sa mga libro. Nag-aral akong mabuti, aking lahat ng pagsusulit. Nakuha ko ang pinakamataas na marka. Ginawa ko ang lahat, nagtiyaga, nagsumikap ng husto, para lang makapasok sa isa sa mga nangungunang medical school dito sa atin. Mahirap. Pero kinaya ko. 4 na taon sa undergraduate. 4 na taon sa medical school. Pagkatapos, 3 taon pa sa residency kung saan nagpakadalubhasa ako sa cardiology. 11 taon ng pag-aaral,
11 taon ng pagtitiyaga. Lahat ng iyon, puro puyat at pagod. Ang araw ng aking pagtatapos sa medical school, dapat po iyon ang isa sa mga pinakapagmamalaking sandali ng aking buhay. Isa iyon sa mga pangarap ko. Ang suot ko, simple, pero malinis. Handang-handa na ako. Naghihintay. Dumating ang aking mga magulang. Pero huli. 2 oras na huli. Napakasakit po. Pero pinilit kong ngumiti. Lumapit si Inay Celia. "Pasensya na anak," sabi niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. "May emergency meeting kasi si Victoria sa isang potential investor. Kailangan muna naming ihatid siya. Walang bulaklak. Walang celebratory dinner. Walang pagdiriwang. Isang mabilis na litrato lang sa parking lot. Oo, sa parking lot." Pagkatapos, nagmamadali silang umalis. Kailangan daw ni Victoria ng emotional support pagkatapos ng kanyang meeting. Napakalinaw pa sa aking alaala ang pangyayaring iyon. Ang aking graduation. Isang mabilis na litrato sa parking lot. Ikumpara po ninyo iyan sa unang fashion show ni Victoria. 3 taon bago ako nagtapos. Buong pamilya. Lumipad patungong New York. 5-star na hotel. Front row seats. Doon sila nakaupo. Si Mang Ricardo, halos 17 litrato ang in-upload sa Facebook. May captions pa. "Proud na proud sa aming talentadong anak. Ang galing daw. Ang ganda daw. Ang kinang daw. Ako, parking lot photo." At isang maligamgam na, "Congrats anak. Walang formal, walang emosyon." Pinilit kong isipin. Pinilit kong magpaliwanag sa sarili ko na okay lang. Ganun lang talaga. Sabi ko sa sarili ko, may kabuluhan naman. Competitive kasi ang fashion industry. Mas kailangan ni Victoria ng suporta. Ang medisina naman, stable. Kaya kong panindigan ang sarili ko. Ilang beses kong inulit-ulit iyan sa isip ko. Paulit-ulit. Para lang makatulog. Para lang hindi ako masaktan. Pinilit kong maging matatag. Pinilit kong ipakita na kaya ko. Na hindi ako mahina. Na hindi ako nangangailangan. Pero ang totoo, masakit po talaga. Ang hindi ko alam noon, sa panahong iyon, ay hindi lang pala emosyonal ang pagtatangi ng aking mga magulang. Hindi lang pala sa atensyon, ito rin pala ay pinansyal. At ang mas masakit, ako pala. Ako pala ang nagbabayad ng lahat. Hindi ko pa alam sa mga oras na iyon. Pero darating din ang araw na malalaman ko ang lahat, ang katotohanan, at ito ay magbabago ng aking buhay. Magpakailanman, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya. Kabanata 3. Ang pasaning tahimik. Ang hindi ko po alam noon, aling, habang nagtitiis ako sa pagtatangi at pagkalimot ng aking mga magulang, ay may mas malalim pa palang pinaghuhugutan ang lahat ng iyon. Hindi lang pala emosyonal ang pagtatangi. Ito rin pala ay pinansyal. At ako po ang nagbabayad ng lahat. Nagsimula po ito, 8 taon na po ang nakalipas. Pagkatapos kong matapos ang medical school. Sa wakas, may trabaho na ako bilang residenteng doktor. Mayroon na akong sariling kinikita, sarili kong pera. Akala ko, masaya na. Akala ko, malaya na ako. Isang gabi po, habang nagpapahinga ako pagkatapos ng isang mahabang shift, tumawag si Mang Ricardo. Ang aking ama. Ang kanyang boses, alam niyo po, parang may bahid ng hiya. Mahigpit. Hindi pangkaraniwan, hindi siya yung tipong nanghihingi. O, ganun ang akala ko. "Elena," sabi niya, "anak, medyo gipit kami. Alam mo na ang mortgage payment. Kailangan na naming bayaran at medyo masikip ang budget ngayong buwan." Huminto siya. Narinig ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Maaari mo ba kaming tulungan? Ngayon lang talaga, anak. Ngayon lang talaga." Naku, alam ninyo po, hindi ako nagalinlangan ni segundo. Magulang ko sila. Siyempre, tutulungan ko. Ano ba naman ang kaunting abuloy para sa kanila? Nag-transfer ako ng pera kinagabihan, 135,000. Malaking halaga po iyon para sa isang bagong residente. Pero para sa pamilya, para sa mga magulang, hindi ko inisip ang halaga. Sige, para sa kanila. Pero alam ninyo po ang kasabihan. Ang ngayon lang talaga ay naging buwan-buwan. Sa simula, bawat unang araw ng buwan, halos parehong oras, may text mula kay Mang Ricardo. Simpleng text lang. "Elena, anak, buwanan na naman.
Baka pwede mo kaming tulungan sa mortgage. O kaya, Elena, paalala lang, ang mortgage. Hindi na siya nanghihiya. Parang obligasyon na. Pagkatapos, sumunod pa ang iba. Ang kanilang health insurance premiums. Sa Pilipinas po, mahal ang healthcare. Hindi biro. Mga 45,000 bawat buwan. Dating sakop sila ng kumpanya ni Mang Ricardo. Pero nang mag-early retirement siya sa edad na 55, nawala ang kanilang coverage. At sino ang kinuha nila? Ako. Tumawag si Inay Celia. Ang kanyang boses nag-aalala. Elena, anak, alam mo na, wala na kaming health insurance. Paano na kami kung magkasakit? Mahal ang gamot. Napakasimple ng tanong. At ang sagot ko? Oo. Sige po, kaya sa bawat ika-15 ng buwan, may isa pang automatic transfer, 45,000, diretso sa insurance company nila. Bukod pa sa mortgage, hindi pa po iyan ang lahat. May mga emergency din daw. Oh, iyon ang tawag nila. Naalala ko pa. Tumawag si Mang Ricardo. Elena, anak, sira ang sasakyan. Kailangan ko ito para sa mga errands ni Victoria. Magkano kaya ang pagpapaayos? Hindi niya tinatanong kung kaya ko. Tila alam niya ang obligasyon ko. Isang beses, nagkaproblema sa bubong. Elena, anak, tumutulo ang bubong. Baka masira ang mga gamit ni Victoria sa itaas. Pagkatapos, Elena, anak, sira ang pugon. Malamig ngayong gabi. Ang bawat tawag. Ang bawat problema. Lagi kong sinasagot ng oo. Hindi ko po kailanman nasabi ang hindi ni minsan. Kahit na nahihirapan ako. Kahit na ginigipit ako sa aking sariling gastusin. At si Victoria. Oo, may bahagi rin siya sa mga gastusin na yon. Hindi direkta. Pero pagkatapos ng bawat fashion venture niya or meeting niya na kailangan ng emotional support, may mga cash gifts daw. O kaya financial support. Para sa mga marketing materials, para sa bagong koleksyon, halos 700,000 ang naitulong ko sa kanyang mga pangarap. Mga pangarap na kailanman ay hindi ko naramdaman na susuportahan nila ako sa ganitong paraan. Alam niyo po, sa loob-loob ko, tinatanong ko ang sarili ko, bakit? Bakit ko ginagawa ito? Hindi ako humihingi ng pasasalamat. Hindi ako umasa ng parada. Hindi ko kailangan ng pagpuri. Ang gusto ko lang, siguro, gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako sa kanila, na kahit papaano, sa likod ng lahat ng iyon, nakikita nila ako. Ang anak nilang doktor. Sinabi ko sa sarili ko, na okay lang, ginagawa ko ang obligasyon ko bilang anak, bilang bunsong kapatid. Dahil mas kailangan ni Victoria ng suporta, dahil madali lang sa akin ang pera, dahil kaya ko naman. Paulit-ulit ko iyang sinasabi sa sarili ko, para lang hindi ako mabaliw, para lang tanggapin ang sitwasyon. Tahimik lang ako. Binihisan ko ang sarili ko ng isang armor ng pagpapanggap. Pagpapanggap na malakas, pagpapanggap na hindi nangangailangan, pagpapanggap na ayos lang, kahit na sa loob, durog na ako. Nagsimula akong maglagay ng spreadsheet sa computer ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may bahagi sa akin na kailangan makita ito sa itim at puti. Ang mga numero, ang mga petsa, ang mga halaga, bawat sentimo, bawat taon. At nang tiningnan ko iyon, ang mga numero ay nakakagulat. 8 taon. Isipin ninyo po, 8 mahabang taon, ang ilog ng pera na umagos, direkta mula sa aking kinikita. Patungo sa kanila. Mahigit 20 milyon. Iyon po ang kabuuang halaga. Mahigit 20 milyon na ibinigay ko sa kanila. Sa aking mga magulang, sa aking ate, habang ako po ay nagpapakahirap, habang ako po ay nagre-residency, habang ako po ay isang nag-iisang ina. Mahirap po talaga ang bilang, ang pagpapakita ng katotohanan. Pero kahit na ganoon, kahit na ginawa ko ang lahat ng iyan, hindi ko kailanman inasahan. Natatawagin nila ako, napasanin, na-bother. Ang pagkabangko na yon, ang katotohanan, unti-unti. Nagkakaroon na ng hugis. Hindi ko palang alam kung kailan at kung paano. Ito ay sasabog. Kabanata 4, nag-iisa sa gitna ng bagyo. Ang buhay ko po noon, Aling, ay parang gulong na mabilis na umiikot. Doktor, resident, puno ng pag-aaral, ng pagtatrabaho, ng puyat,
Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang balita na nagpabago sa aking mundo. Nagdadalantaw po ako. Masaya po ako. Masayang masaya. Kahit na alam kong mahirap. Ang maging isang doktor. Ang mag-residency. Na mayroon ng bata. Pero dalawa pala. Kambal. Doble ang saya. Doble ang pag-asa. Mayroong susunod sa akin. Mayroon na akong sariling pamilya. Hindi lang puro pag-aaral. Hindi lang puro pasyente. May sarili na akong buhay. Pero, hindi po lahat ay maganda. Ang ama ng aking mga anak. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking puso. Naku po, iniwan niya po ako. Noong 5 buwan ng aking pagbubuntis. Lumayo. Bigla. Walang paalam. Walang paliwanag. Napakasakit po. Masakit na masakit. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Na mag-isa. Sa ganitong sitwasyon na wala akong kasama. Sa gitna ng aking pagbubuntis, sino ang kakapitan ko? Naramdaman ko po ang takot na mag-isa, ang takot na hindi ko kaya, ang takot para sa aking mga anak. Paano kung may mangyari sa kanila? Paano kung may mangyari sa akin? Kaya pinilit kong magpakatatag, pinilit kong lumaban para sa kanila. Isang araw po habang nasa ospital ako, bigla, naramdaman ko, ang sakit, ang pagdurugo, naalala ko pa. Ang kulay pula, napakarami. Takot na takot po talaga ako. Nanginginig ang buong katawan ko, parang hinuhugot ang buhay sa akin. Napakalapit sa aking mga anak. Agad akong dinala sa emergency room. Mga doktor, mga nurse, dito ko po naramdaman ang takot na iyon. Ang takot na mawala ang mga anak ko. Ang takot na mawala ako. Habang nakahiga ako sa higaan sa ospital, nanghihina, hinang-hina, nanginginig ang aking mga kamay, alam kong kailangan ko ng suporta. Hindi lang suportang medikal, kundi suportang pamilya, emosyonal, tao. Sino ang una kong naisip? Ang aking mga magulang. Si Mang Ricardo, si Aling Celia. Doon po ako tumawag. Sa kanila, umaasa. Nanginginig ang aking boses. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang pagdurugo, ang takot, na ako lang mag-isa, wala akong kasama. Naku, anak, sabi ni Aling Celia, ang kanyang boses, puno ng simpatiya. Ngunit may pero, palaging may pero. Sana makapunta kami. Pero si Victoria kasi, sobrang stressed. Alam mo na, pagkatapos ng show niya sa Milan, grabe ang pressure. Narinig ko po ang mga salita, pero ang ibig sabihin, iba. Kailangan niya kami ngayon, Elena. Mas kailangan niya ang suporta namin. Iyon po ang kanilang sagot. Ang kapatid kong walang pakialam sa akin. Ang kapatid kong nag-enjoy sa mga fashion show. Ang kapatid kong pinansyal na sinusuportahan ko. Siya ang mas importante, mas kailangan siya ng tulong. Kaysa sa akin, kaysa sa anak nilang nagdurugo, nag-iisa. Hindi po sila dumating. Hindi po sila dumating sa ospital. Sa araw ng aking panganganak, alam ninyo po, masakit, sobrang sakit. Ang manganak ng mag-isa. Walang kamay na hawak. Walang magsasabi ng, kaya mo iyan, anak. Walang magsasabi ng, ipagmamalaki ka namin. Mga doktor, mga nurse, sila po ang kasama ko, mga estranghero. Pero sila po ang nagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos ng panganganak, ang unang buwan. Naku po, hindi ko po makakalimutan iyon. Tuloy-tuloy ang puyat, 2 bagong panganak, sabay silang umiiyak, sabay silang gutom, sabay silang gustong kargahin. Walang tulong, walang katuwang. Kasabay pa po niyan, ang pag-aaral ko, para sa aking board exams. Kailangan kong ipasa, kailangan kong maging ganap na doktor. Para sa mga anak ko, para sa kinabukasan nila, wala akong karapatang sumuko. Habang nagpapasuso ako kay ligaya sa isang braso, binubuklat ko ang aking mga libro gamit ang kabilang kamay. Habang nagpapakalma ako kay Lito, kinakabisado ko ang mga termino sa medisina. Kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Pero hindi ako sumuko, pinilit ko. Lahat, ginawa ko. Ang bawat gabi, ang bawat umaga, ang bawat segundo, puno ng pagod, ng laban, ng pag-asa. Pero kahit po sa gitna ng lahat ng aking paghihirap, kahit na alam nilang nag-iisa ako, kahit na alam nilang nanghihina ako, ang mga automatic transfers, ang mga buwanang bayad, para sa mortgage, para sa health insurance,
para sa kung ano-anong emergency, tuloy-tuloy pa rin po. 135,000 para sa bahay nila. 45,000 para sa insurance nila. Buwan-buwan. Wala akong nakaligtaan kahit na ang sarili kong tiyan ay kumakalam. Kahit na ang sarili kong budget ay gipit na gipit. Para sa kanila pa rin. Naramdaman ko po noon na ako lang talaga, ang pinakamalakas, ang pinakamatatag, ang pinakakaya ang lahat. Ganoon ang kanilang tingin, ganoon ang kanilang paniniwala. Pero alam niyo po, hindi iyan totoo. Kailangan ko lang pong maging matatag dahil walang iba akong aasahan. Kaya nagpatuloy ako, nagpatuloy sa pagtatrabaho, nagpatuloy sa pag-aaral, nagpatuloy sa pagiging ina, nagpatuloy sa pagiging malakas, nagpatuloy sa pagbabayad ng kanilang mga gastusin. Naramdaman ko po ang bigat ng pasanin, hindi lang sa katawan ko, kundi sa puso ko, sa kaluluwa ko, ang bawat sentimo, ang bawat sakripisyo. Akala ko may kahulugan, akala ko balang araw makikita nila ang aking pagmamahal, ang aking pagtitiyaga, ang aking pagiging anak. Pero ang totoo, wala silang nakita. Ang mga automatikong transfer, ang patuloy na daloy ng pera, ito ang nagpapatunay na ako ang nagdadala sa kanila. Ako ang sumusuporta sa kanilang buhay. At sila naman, walang pakialam sa akin, sa aking nararamdaman, sa aking pangangailangan, sa aking pagdurusa. Ito ang malalim na ugat ng lahat. Ang ganoong klasing pagpapabaya, ang ganoong klasing pagmamaltrato, ang ganoong klasing pagkalimot. Sa bawat sakit, sa bawat luha, sa bawat patak ng pagod, mas naging matatag ako, mas naging matibay. Pero sa loob-loob ko, mayroon ding lumalaki, isang katanungan, isang pagdududa. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko ito kayang tiisin? Hindi ko po alam noon. Pero ang isang malaking pagsubok, isang aksidente, iyon po ang magiging huling patak. Ang huling sandali kung saan ako ay tuluyang mapupuno at magbabago. Kabanata 5, ang trahedya at ang sukdulang pagtataksil. Ang araw na iyon, hindi ko po makakalimutan. Ito ang araw na, sa kabila ng lahat ng aking pagtitiis, sa wakas ay bumigay ang aking puso. Ito rin ang araw na nagpasya akong tapusin ang lahat. Martes ng gabi po iyon. Katatapos ko lang sa isang 16 oras na shift sa ospital. Doktor po ako, alam ninyo na. Mahirap, pero mahal ko ang ginagawa ko. Pero sa gabing iyon, sobrang pagod ko. Napakabigat ng talukap ng aking mga mata. Nagmamaneho ako pa uwi. Dahan-dahan, kahit pagod, alerto pa rin ako. Ang ilaw, bumukas. Berde. Signal para makatuloy ako. Humakbang ako sa intersection. Nag-ingat. Normal lang, pero hindi ko nakita. Ang truck, walang abiso. Bigla na lang. Umalingaw-ngaw ang tunog ng busina. Pagkatapos, ang ilaw. Pula. Nilampasan niya ang pulang ilaw. Sa bilis na halos 50 kilometro kada oras. Baam! Ang lakas ng impact. Tumama sa gilid ng aking driver's side. Narinig ko ang pagbasag ng salamin. Ang pagkalansing ng bakal. Ang pagsigaw ng gulong. Umikot ang mundo ko. Mabilis. Sobrang bilis. Parang nawalan ako ng kontrol sa lahat. Pagkatapos, dilim. Walang makita, walang maramdaman. Para akong bumagsak sa isang malalim na balon. Nagising ako sa isang ambulansya. Ang sakit, ang hapdi, napakalakas. Parang may pumipiga sa loob ng aking tiyan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena. Ang ilaw, maliwanag. Isang pamilyar na mukha ang lumutang sa itaas ko. Si Dr. Marco Santos, ang kasamahan ko sa emergency room. 2 taon na kaming magkasama. Kilala niya ako. Alam niya kung gaano ako kadedikado sa trabaho ko. Elena, naririnig mo ba ako? Ang kanyang boses, malinaw. Pero ang boses ko, hindi lumabas ng tama. Mahina, halos bulong. Marco, anong nangyayari? Naaksidente ka, Elena. Dinala ka namin. Posibleng may internal bleeding. Kailangan mong operahan. Operahan. Ang salitang iyon. Tumama sa akin. Tulad ng pangalawang banggaan. Mas malakas. Mas nakakakilabot. Operahan. Hindi ko maisip. Bigla kong naisip ang mga anak ko.
Ang kambal, sina Ligaya at Lito, ang mga munting anghel ko, sila. Hinawakan ko ang kanyang braso, nanginginig ang kamay ko, nanginginig ang buong katawan ko. Ligaya at Lito, nandoon sila sa babysitter, aalis siya ng 8:00. Tiningnan ni Marco ang kanyang relo. 7:15 na, Elena. 45 minuto. May 45 minuto lang ako. Kailangan kong humanap ng magbabantay sa aking mga anak. Habang ang mga doktor, susubukan akong sagipin, hihiwain ang aking tiyan, napakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi lang sa sakit, kundi sa takot. Para sa mga anak ko. Sino? Sino ang makakasama nila? Sino ang mag-aalaga sa kanila? Kinapa ko ang aking telepono. Nanginginig ang mga kamay ko. Dugo. Bahagyang dumikit sa screen. Pinilit kong pindutin ang numero ng aking mga magulang. Si Mang Ricardo, si Aling Silya. Nagring, 1, 2, 3, 4. Naku po, sana sumagot. Sana. Elena? Ang boses ni Mang Ricardo. Walang pasensya. Inip. Aalis na kami. Bakit? Tay, kailangan ko po ng tulong. Lumabas ang mga salita sa pagitan ng mga paghingal ko sa bawat paghikbi ng sakit. Na-aksidente po ako, dadalhin po ako sa ospital, o operahan po ako, pakiusap po. Kailangan ko po kayo ni Inay. Pakibantayan po muna sina Ligaya at Lito. Ilang oras lang po. Katahimikan. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang mahihinang boses. Sa background. Boses ni Aling Silya. Ang kanyang tono, matalas. Naiinis. Ano na naman ba? At ang tawa ni Victoria. Naku po, ang tawa ni Victoria. Sa gitna ng lahat. Pagkatapos, tumahimik ang linya. Akala ko magsasalita sila. Magtatanong. Kung ano ang nangyari, kung saan ako, kung anong oras. Pero wala. Biglang, may nag-buzz sa telepono ko. Isang text message notification sa aming family group chat, ang mensahe mula kay Aling Silya. Elena, lagi ka nalang pabigat at pasanin. May Taylor Swift tickets kami ni Victoria ngayong gabi. Matagal na naming pinlano, bahala ka na sa sarili mo. Binasa ko, ng 2 beses, 3 beses, ulit-ulit, ang mga salita. Hindi ito nagbago, bawat letra, bawat tuldok, mas masakit pa sa sugat ko sa tiyan, ang hiya, ang sakit, ang galit. Isang pangalawang mensahe. Lumabas. Mula kay Mang Ricardo. Doktora ka naman, sanay ka sa mga ospital, huwag mong palakihin ito. At pagkatapos, si Victoria, hindi salita. Isang tumatawang emoji lang, isipin niyo po, isang tumatawang emoji, habang ako ay nakahiga, dinudugo, halos mawalan ng buhay, sa loob ng ambulansya. Si Marco, nakatingin sa akin, hindi ko napansin, nakita niya pala ang screen ko. Elena, ang kanyang boses, maingat. Anong sinabi nila? Hindi ako makasagot. Hindi talaga, may pumutok sa loob ko. Hindi lang ang internal bleeding, kundi ang puso ko, ang kaluluwa ko, ang pag-asa ko. Kailangan ko ng telepono, bulong ko. Telepono na may internet, malapit nang maubusan ng baterya ang akin. Agad na ibinigay sa akin ni Marco ang kanyang telepono. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Tunay na kaibigan, tunay na kasamahan. Nag-Google ako, Emergency Nanny Services. May nakita ako, may 24 oras na availability. Tumawag ako, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Sa maikling pangungusap. Profesional. Oo, babayaran ko. Trip lang rate. Oo. Ibibigay ko ang contact ng babysitter para sa hand-off instructions. Oo. Pinahintulutan ko agad ang pagbabayad. 4 na minuto, natapos ang lahat. Nakatitig pa rin si Marco sa akin. Habang ibinabalik ko ang kanyang telepono. Hindi siya nagsalita. Pero alam kong naintindihan niya ang lahat, ang pagdurog ng puso. Maaari mo bang i-screenshot ang mga mensahe na iyon? Tanong ko. Sa telepono ko. Bago ito mamatay, tumango siya, mabagal. Oo, kaya ko iyan, Elena. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang ambulansya, huminto. Nasa ospital na kami. Ang sakit, napakalakas. Pero hindi na lang ito pisikal. Mas masakit, sa loob, mula sa higaan ng ospital na iyon, na may IV sa aking braso.
At takot, malalim na takot sa aking puso. Ginawa ko ang pinakamadaling desisyon sa aking buhay. Ito na, tapos na. Kabanata 6. Ang pagputol ng mga tanikala. Napakabigat po ng 5 araw ko sa ospital. 5 mahabang araw. Na para bang walang katapusan. Pagkatapos ng operasyon ko, ang hirap huminga, ang hapdi ng tahi, ang sakit. Paulit-ulit akong binibigyan ng morphine ng mga nurse, kaya medyo tulala ako. Pero kahit ganon, hindi ko po nakakalimutan ang lahat ng nangyari. Ang mga salita, ang emoji, ang kawalan nila. Araw-araw, may nurse na pumupunta. Kinukuha ang aking vital signs. Tinitingnan ang aking tahi. Nag-aalaga. Napakabait po nila. Hindi sila kaano-ano. Pero sila po ang nagparamdam sa akin na may nagmamalasakit. Ang aking pamilya, ang aking mga magulang, si Aling Silya, si Mang Ricardo, si Victoria, wala po. Ni isang tawag, ni isang text message, ni isang pagbisita. Para akong hangin lang sa kanila? Wala. Kahit na alam nilang nasa pagitan ako ng buhay at kamatayan. Kahit na alam nilang inoperahan ako, hindi sila nagpakita, hindi sila nagtanong, walang pakialam. Pero sa kabila ng kanilang pagpapabaya, mayroong nagmamalasakit, ang emergency nanny service. Salamat sa Diyos at tinawagan ko sila. Ang laki ng pasasalamat ko. Mahal po talaga. Triple ang rate. Pero sulit ang bawat sentimo. Sila po ang nakipag-ugnayan sa regular kong babysitter. Sila ang nag-asikaso. Pinanatili nilang ligtas. At busog. Sina Ligaya at Lito. Ang mga anak ko. Sila po ang nagpadala sa akin ng pang-araw-araw na mga larawan ng kambal. Para makita ko. Na ayos lang sila. Na masaya sila. Na may nagmamahal sa kanila. Ang mga estranghero. Ang mga taong hindi ko kilala. Sila po ang mas nagbigay ng kalinga at pag-aalaga sa aking sitwasyon kaysa sa sarili kong pamilya. Hindi ko po makakalimutan iyon, kailanman. Nasa 3 araw po ako ng aking paggaling. Nagpapahinga, pero alam kong hindi ako pwedeng magpahinga ng tuluyan. May kailangan akong tapusin, isang bagay na matagal ko ng pinlano, ang desisyon ko sa ambulansya. Ito na ang oras. Nurse, sabi ko. Mahina pa ang boses ko. Maaari ko po bang mahiram ang aking laptop? Nag-alinlangan siya. Sigurado po kayo, doktora? Dapat po nagpapahinga kayo? Ngumiti ako. Mahina. Kailangan ko po kasing ayusin ang isang bagay. Napaka-importante po. Sa loob-loob ko, alam kong ito ang sandali. Ang sandali ng pagbabago. Ang sandali ng paglaya. Inabot niya sa akin ang aking laptop. Dahan-dahan akong umupo. Walang panginginig ang aking mga kamay. Walang pag-aalinlangan. Parang may pumalit na sa takot at sakit. Isang determinasyon, isang kapayapaan. Nag-login ako sa aking banking app. Bumungad sa akin ang listahan ng mga transactions, mga numero, mga petsa, mga pangalan. At ang pinaka-importanteng bahagi, ang mga automatic transfers. 8 taon. Isipin niyo po, 8 taon ang pagdurugo ng aking bulsa. Regular, tulad ng relo, bawat unang araw ng buwan, 135,000 para sa mortgage ng bahay nila. Bawat ika-15 ng buwan, 45,000 para sa health insurance nila. 48 buwan ng 135,000, 48 buwan ng 45,000. Dagdag pa ang mga emergency expenses, ang mga cash gifts, ang mga financial support. Nakatitig ako sa mga numero. Ang dami, napakarami, isang ilog ng pera na patuloy na umagos mula sa akin, patungo sa kanila, sa loob ng halos 1 dekada. Walang humpay, walang tanong, walang reklamo. Pinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan, kinlik ko, isa-isa, ang mga automatic transfers, ang mga recurring payments, cancel, cancel, cancel. Bawat pindot, parang may bumabagsak na bigat sa aking balikat. Ang bawat cancellation, parang may tanikala na napuputol. Ang mortgage, wala na. Ang insurance, wala na. Ang mga emergency, wala na. Natapos ko ang lahat. Walang anumang pag-aalinlangan, walang panghihinayang. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang settings, lumabas ang contacts. Si Mang Ricardo, block.
Si Aling Celia. Block. Si Victoria. Block. Ito ay isang sandali na walang drama, walang mga luha. Ni isa, walang pangalawang pag-iisip, walang pakiusap sa sarili ko na baka magbago sila. Wala. Ang naramdaman ko? Isang malalim na kapayapaan, isang gaan, isang kalayaan. Para akong naglapag ng isang napakabigat na sako, isang sako ng pagdurusa, ng pagkabigo, ng sakit, isang sako na matagal ko nang dinadala. Nakalimutan ko na nga kung gaano ito kabigat. Pero ngayon, wala na. Inilapag ko na. At malaya na ako. Dumaan si Dr. Marco Santos ng hapon na yon. Tulad ng dati, bumibisita siya. Nagdadala ng kape. Tahimik lang kaming magkasama. Siya ang kaibigan ko, ang kasamahan ko, ang taong nagpakita ng tunay na pagmamalasakit. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata, malamig, ngunit mayroong bagong liwanag. Mas mabuti, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, sinabi ko ang tunay na nararamdaman ko. Mas mabuti. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, pakiramdam ko ay mas mabuti ako. Malaya. Hindi siya nagtanong ng mga detalye. Hindi niya ako pinilit. Tumango lang siya. Parang naiintindihan niya. Lahat. Ang bigat na binitawan ko, ang sakit na dinanas ko, ang kapayapaan na naramdaman ko. Alam ko po, alam kong darating ang gulo, ang fallout, malalaman nila na wala ng pera, magagalit sila, mag-iiyakan, hihingi ng paliwanag. Pero handa na akong harapin, anuman ang kanilang gagawin. Pero hindi ko inasahan kung ano ang tunay na darating. 2 linggo pagkatapos ng aking operasyon. Sa wakas, nakauwi na ako. Dahan-dahan pa rin ang aking paggalaw. Masakit pa rin ang aking tahi, pero buhay ako. At malaya. Sabado ng umaga noon, masarap ang amoy ng kusina ko. Nagluluto ako ng pancake para kina Ligaya at Lito. Paborito nilang pang-weekend, amoy mantikilya, amoy maple syrup, si Lito. Sinusubukan niyang pagpatung-patungin ang kanyang mga laruang bloke, si Ligaya. Masaya namang pinapatumba ang mga ito. Ang saya, ang gulo, ang ingay. Ngunit ito ang tunay na saya. Ito ang tunay na pamilya ko. Pagkatapos, may kumatok. 3 matalim na katok sa aking pintuan. Kinabahan ako. Nagsimulang bumilis ang pintig ng puso ko. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang dish towel. Kung sila yon, ang mga magulang ko. Hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Tumingin ako sa peephole at doon, napahinto ang aking hininga. Nakatayo sa aking pintuan. Isang matangkad na lalaki, nasa 70s, may pilak na buhok, maayos ang suklay, matalas ang asul na mga mata. Naaalala ko ang mga matang iyon mula pa noong bata ako. Ang kanyang postura, mayroong autoridad ng isang hukom, si Lolo Mateo, Kabanata 7. Ang pagdating ni Lolo Mateo, ang kumatok sa pintuan. Si Lolo Mateo. Halos 3 taon ko na po siyang hindi nakikita. Palaging may dahilan sina Mang Ricardo at Aling Celia. Masyado raw abala, masyado raw malayo, hindi raw maginhawa. Palagi, napakabilis ng pintig ng puso ko. Hindi lang sa gulat, kundi sa takot. Hindi ko maintindihan. Bakit siya narito? Paano niya nalaman? Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang pinto. At doon siya, tumayo. Ang kanyang mga mata, matatalim, pero may lungkot. Pero may pag-aalala. Hinila niya ako sa isang yakap. Napakahigpit. Pakiramdam ko, halos sumakit ang aking tahi sa operasyon. Pero hindi ko ininda. Ang init ng kanyang yakap. Matagal. Parang isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Elena, magaspang ang kanyang boses. May halo ng emosyon. Hayaan mong tingnan kita. Humakbang siya paatras. Sinuri niya ang aking mukha. Dahan-dahan. Ang kanyang mga mata. Bumaba. Sa aking tiyan. Kung saan nakapatong ang aking kamay. Protektado. Alam niyang naoperahan ako. Alam niya. Iyon ang nakakagulat. Paano? Alam ko na ang lahat, anak, tahimik niyang sabi. Ang kanyang boses, puno ng bigat. Si Tia Elma ang nagsabi sa akin. Si Tia Elma.
Ang nakababatang kapatid ni Aling Silya. Siya. Siya lang ang tanging tao sa pamilya na kailanman ay nagtanong. Nagduda. Nagtanong kung paano ako tinatrato ng aking mga magulang. Hindi siya tulad ng iba. Matatag siya, matapang, at tapat. Lolo, halos bulong ko. Hindi po, hindi ko alam ang sasabihin. Paano? Paano niya nalaman ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagpapanggap na ginawa ko? Tinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang galaw, malumanay. Ngunit may awtoridad. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Elena. Hindi mo kailangan mag-isa. Huminto siya. Tumingin sa akin, direkta. Pero kailangan mong sumama sa akin sa isang lugar. Kinapa niya ang kanyang jacket. May kinuha, isang sobre. Cream-colored, elegant, formal, ibinigay niya sa akin. Isang imbitasyon. Aking ika-70 kaarawan, sabi niya. Sa susunod na Sabado, buong pamilya, nandoon, lahat. Ang kanyang mga mata, nagtagpo sa akin, direkta, walang pag-aalinlangan. At may mga bagay akong kailangang sabihin. Pagkatapos, pumasok kami sa loob. Umupo si Lolo Mateo sa aking mesa sa kusina. Tahimik niyang pinagmamasdan, sina Ligaya at Lito, naglalaro. Tahimik silang lumapit sa kanya. Ipinakita ang kanilang mga laruan. Gustong makipaglaro, gustong makipag-usap. Agad silang nagpakita ng pagmamahal. Walang alinlang. Walang pag-aalala. Parang alam nilang ligtas sila sa kanya. Nagbigay siya ng atensyon. Malaya. Walang pagdududa. Walang pagtatangi. Hindi niya iniwasan ang kanilang kakulitan. Kinarga pa nga niya si Ligaya. Kamukha ninyo sila noong bata pa kayo, sabi niya. May ngiti. Ngiti ng pagmamahal. Ngiti ng pag-alaala. Parehong matigas ang baba. Naglagay ako ng 2 tasa ng kape. Umupo ako sa tapat niya. Ang aking puso, sobrang bilis ng pintig. Hindi ko mapigilan. Lolo, tanong ko. Hindi ko mapigilang magtanong. Paano po ninyo nalaman ang tungkol sa aksidente ko? Tungkol sa lahat ng nangyari? Ibinurol niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng tasa ng kape. Mainit. Tinawagan ako ni Tia Elma Elena. Nang gabing nangyari iyon, huminga siya ng malalim. Narinig daw niya sa isa sa iyong mga pinsan. Ang balita, ang aksidente. Nang sabihin niya sa akin ang ginawa ng iyong mga magulang, huminto siya. Ang kanyang panga, naninigas. Kitang-kita ko, ang galit, ang pagkabigo. Para sa akin. Pinanood ko ito sa loob ng maraming taon, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses, puno ng bigat, puno ng pagkabigo. Ang paraan ng pagtrato ni na Aling Silya at Mang Ricardo sa iyo, kumpara kay Victoria. Matanda na ako, anak, pero hindi ako bulag. Tinitigan ko ang aking kape, umiikot ang lahat sa aking isip. Ang mga araw, ang mga taon, ang pagdududa, ang sakit, ang pagtatangi. Akala ko, baka ako lang ang nag-iisip, baka pinapalaki ko lang ang lahat ng iyon. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Parang nabasa niya ang aking isip, ang kanyang boses, puno ng awtoridad, ng isang lalaki na gumugol ng mga dekada sa paghihiwalay ng katotohanan mula sa kasinungalingan. Naging federal judge ako sa loob ng 40 taon. Alam ko kung paano basahin ang mga tao. Alam ko kung ano ang hitsura ng pagtatangi. Alam ko kung ano ang hitsura ng pagsasamantala. Sumandal siya, tumingin sa akin, direkta. Hindi ako nakailag. Sabihin mo sa akin, Elena, mayroon ka pa bang mga record ng perang ipinadala mo sa kanila? Bawat sentimo? Tumango ako. Dahan-dahan. Opo, Lolo. Bawat transfer sa loob ng 8 taon. Mabuti, sabi niya. Ngumiti siya. Pero hindi itong ngiti ng saya, ngunit ng determinasyon, ng isang plano. Gusto kong mag-ipon ka ng summary. Bawat bayad, bawat petsa, bawat halaga, lahat. Bakit po? Tanong ko. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan? Ano ang mangyayari? Dahil sa aking kaarawan, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses, malinaw, matatag. Sa harap ng buong pamilya, layunin kong ilabas ang katotohanan. Ang kanyang mga mata, tahimik, walang pag-aalinlangan. Hindi bilang isang pag-atake,
hindi bilang paghihiganti, kundi bilang katotohanan. At ang mga katotohanan, tulad ng natutunan ko sa 40 taon sa hukuman, ay may paraan ng pagsasalita para sa kanilang sarili. Nanginginig ang aking mga kamay sa paligid ng tasa ng kape. Naalala ko ang mga salita ni Tia Elma. Ang mga taong mahalaga ay hindi. Paano po kung kamuhian nila ako? Bulong ko. Takot. Puno ng takot. Hindi ko maiwasang matakot sa reaksyon ng iba. Inabot niya ang kanyang kamay. Pinisil ang aking kamay. Mainit. Matatag. Ang mga taong mahalaga, Elena. Hindi ka nila kamumuhian, hindi sila magagalit. At ang mga taong gagawa niyon ay hindi kailanman karapat-dapat sa iyo. Hindi ka karapat-dapat sa ganyang uri ng pagtrato. Ang kanyang mga salita, pumasok sa aking puso. Binigyan ako ng lakas. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari, kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ito. Pero alam ko, hindi na ako nag-iisa. May Lolo Mateo ako, at may Tia Elma ako, at may katotohanan ako. At sa wakas, mayroon na akong magtatanggol sa akin. Kabanata 8, Paghahanda para sa harapan. Ang sumunod na 2 linggo, naging malabo, isang halo ng paghahanda, ng pagdududa, ng takot. Ngunit higit sa lahat, mayroong determinasyon. Kailangan kong gawin ito. Para kay Lolo, para sa aking sarili, para sa aking mga anak. Pinrint ko, isa-isa, bawat bank statement, bawat kumpirmasyon ng transfer, 8 mahabang taon ng financial records. Mula sa simula, nang nagsimula akong magbigay ng pera, hanggang sa huling transfer, bago ko ito tuluyang putulin. Napakadami, inayos ko. Ayon sa kronolohiya, bawat buwan, bawat taon, mga spreadsheet, mga resibo, mga detalye ng bangko, lahat, ginawa kong isang plain Manila folder. Manipis lang ito. Sa labas, walang kaingay-ingay. Pero sa loob, mabigat. Sobrang bigat. Puno ng mga numero. Puno ng mga katotohanan. Ang bawat pahina ay isang patunay ng aking sakripisyo at ng kanilang pagkuha. Nang tiningnan ko ang lahat ng ito nang magkasama, nakakagulat, walang humpay, buwan-buwan, taon-taon, isang ilog ng pera na dumadaloy, direkta mula sa aking bulsa, patungo sa kanila, sa aking mga magulang, sa aking ate. Hindi ko inakala na ganito kalaki. Hindi ko inakala na ganito katagal. Si Tia Elma, bumisita. 3 araw bago ang party ni Lolo Mateo. 55 taong gulang na siya. Matatalas ang kanyang dila. At palagi na siyang ang black sheep ng pamilya dahil tumatanggi siyang magkunwari na ayos lang ang lahat. Sa amin, siya ang tunay na nagmamalasakit. Ibinigay ko sa kanya ang folder. Dahan-dahan, tahimik niyang binuklat. Bawat pahina, ang kanyang ekspresyon, unti-unting dumidilim habang nakikita niya ang mga numero, ang mga petsa, ang mga halaga. Naku po, ang kanyang mukha, malungkot, puno ng galit, puno ng pagkabigla. 480,000, sabi niya. Patag ang kanyang boses, walang emosyon, pero alam kong naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Elena, naiintindihan mo ba kung ano ito? Ang laki ng perang ito. Alam ko po, bulong ko. Ang aking boses halos hindi lumabas. Ito ay higit pa, sabi niya. Higit pa sa kinikita ng karamihan sa 7 taon ng full-time na trabaho. Ibinaba niya ang folder sa mesa at tinawag ka pa nilang pasanin. Idinikit ko ang aking mga palad sa counter ng kusina. Nanginginig ang aking loob. Ayoko pong sirain ang pamilya, Tia Elma. Gusto ko lang po na makita nila, nakilalanin nila ang nagawa ko, ang lahat ng ibinigay ko. Humakbang siya papalapit. Inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Matatag, isang kamay na nagbibigay ng lakas. Hindi ka sumisira ng anuman, Elena, sabi niya. Pinapatigil mo lang ang kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Ang kanilang komportabling buhay, binuo nila. Sa iyong pananahimik, hindi ka obligado na patuloy na ibigay sa kanila yon. Hindi mo na kailangan magpanggap. Tumango ako, kahit na kumakalam ang aking tiyan sa pagkabalisa. Paano po kung kampihan nila sila? Paano po kung masira ang pamilya? Kung tuluyan ng magkawatak-watak? Nagkibit balikat si Tia Elma. Ang ilan ay maaaring, Elena,
komplikado ang pamilya. Hindi lahat ay makakaintindi. Hindi lahat ay kayang tanggapin ang katotohanan. Ngumiti siya, malungkot, pero puno ng pag-asa. Pero ang iyong lolo, malaki ang impluwensya niya. At higit sa lahat, Elena, mayroon kang katotohanan. Ang katotohanan, iyon ang aking sandata, ang aking lihim na yaman. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text message mula sa isang pinsan na halos hindi ko kinakausap. Nagulat ako. Bakit siya magte-text? Narinig ko raw na nagkaaway kayo ng iyong mga magulang, sabi ng text. Nagkakalat daw si Victoria na erratic ka raw simula nung aksidente mo. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo, mag-ingat ka daw. Staring ako sa mensahe, ang mga salita. Erratic, nahihibang. May problema sa pag-iisip. Hindi ko maintindihan. Bakit? Nagtatanim na sila ng buto ng duda. Nagsisimula na sila magkalat ng kwento. Nagpapaikot ng narrative. Ipinipinta nila ako bilang hindi matatag, bilang baliw, bilang walang alam. Ginagawa nila akong kontrabida, inihihanda na nila ang kanilang depensa. Bago pa man ako dumating, bago pa man lumabas ang katotohanan, nilalason na nila ang isip ng pamilya. Hindi ko po ginusto ang away, ni minsan. Ang gusto ko lang ay ang kapayapaan, ang pagkilala, ang pagtanggap, ang pagmamahal. Pero tila, sila ang nagdadala ng away sa akin. Sila ang unang nagpapahayag ng digmaan. Naramdaman ko ang lamig sa aking dibdib. Ang kanilang pagtataksil, ang kanilang panlilinlang, ito ay mas malalim pa sa akala ko. Mas masahol pa, pero handa na ako. Handa na ako sa laban. May Lolo Mateo ako, may Tia Elma ako, at mayroong katotohanan. Ang bahay ni Lolo Mateo, isang colonial estate. Napakaganda. 3 ektarya ng maayos na lupa, puting haligi, wraparound porch, ang uri ng lugar na bumubulong ng lumang pera at tahimik na awtoridad, isang tahanan na puno ng kasaysayan. Nasa driveway na ako. Malaki, circular. Mahigpit ang hawak ko sa manibela, ang aking puso, lumulukso. Sina Ligaya at Lito, nasa kanilang mga car seat, nagkukwentuhan. Masaya. Tungkol sa malaking bahay at sa mga lobo na nakikita nila sa bintana, ang inosente nilang tawa, nagbibigay sa akin ng lakas. Mahigit 40 sasakyan, nakapila, sa property, ang buong pamilya, narito, lahat, mga pinsan, mga tiyo, mga tiya, mga lolo't lola. Nakasuot ako ng isang simpleng navy dress, profesional, simple. Hindi ako narito para gumawa ng eksena. Hindi ako narito para magpabida. Narito ako para sabihin ang katotohanan. Ang folder, nasa aking bag, ang bigat nito. Ramdam ko, sa loob, nagsisimula na ang party. May mga waiter, nagpapalibot. May champagne, isang string quartet, tumutugtog. Sa sulok, kumikinang ang kristal at pilak. Sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ang ganda, ang yaman. Agad ko silang nakita, ang aking mga magulang, nakatayo, malapit sa fireplace, si Mang Ricardo, sa kanyang pinakamagandang suit. Mukhang marangal, si Aling Celia, sa isang cream-colored dress, tumatawa. Sa sinabi ng isang tao, parang walang problema, parang walang kasalanan. Nakita nila ako, sa parehong sandali, ang tawa ni Aling Celia, namatay, bigla. Ang mukha ni Mang Ricardo, tumigas, walang emosyon, puno ng pagkagulat. Sa loob ng mahabang sandali, wala sa amin ang gumalaw. Nagtitigan lang kami. Pagkatapos, lumabas si Victoria, ang aking ate, lumulutang sa isang designer dress, na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking buwanang bayad sa student loan. Ang kanyang ngiti, perpekto, walang bahid ng bahala. Ang kanyang mga mata, yelo, malamig, walang init. Ay, Elena, umirap siya sa aking pisngi. Isang pekeng halik, hindi man lang dumikit. Nakarating ka, narinig namin ang tungkol sa aksidente mo. Hindi naman siguro masyadong seryoso, di ba? Tiningnan ko siya, direkta, matatag, hindi ako nagpatinag. Ruptured spleen at internal bleeding, halos mamatay ako. Ang kanyang ngiti, kumislap, bahagya, ng pagkabigla.
Sabi kasi ni inay, fender bender lang daw. Ngunit ang kanyang boses, may bahid ng pagdududa. Hindi nandoon si inay, sabi ko. Inilipat ko si Lito. Sa kabilang balakang ko. Wala kayong lahat, ni isa. Ang kanyang composure, nabali. Saglit, nakita ko. Ang pagkagulat. Pagkatapos, binalik niya. Ang kanyang poise. Tinapik niya ang aking braso nang may peking simpatiya. Well, mukha ka namang maayos na ngayon. Iyon ang mahalaga. Lumayo siya. Dahan-dahan. Bumalik sa kanyang mga magulang. Pero naramdaman ko, ang unang dagundong ng kulog, ito pa lamang, ang simula. Kabanata 9, ang katotohanang lumabas. Ang gabing iyon sa bahay ni Lolo Mateo, nakaukit na po sa aking alaala. Ang kislap ng mga kristal, ang tunog ng string quartet, ang halakhakan. Ang lahat ng iyon ay parang isang manipis na tela na bumabalot sa isang malaking nakakatakot na lihim. Naghahalo ang emosyon ko. Kaba. Takot. Pero meron ding kakaibang kapayapaan. Alam kong malapit na. 20 minuto pa lang po ako sa party. Kumukuha ako ng fruit punch para kina Ligaya at Lito. Ang mga bata, masaya. Walang kamuwang-muwang sa tensyon na nagbabalot sa silid. Bigla, narinig ko ang boses ni Victoria, sadyang malakas, umaalingaw-ngaw, tila gusto niyang marinig ng lahat. Nag-aalala talaga ako kay Elena, honestly, sabi niya. Kinakausap niya ang isang grupo ng mga tiya at pinsan malapit sa dessert table. Talagang naapektuhan siya ng aksidente. Ang mga kakaibang bagay ang sinasabi niya. Pinutol niya ang lahat ng kontak kina inay at tatay nang walang dahilan. Nakasandal lang ako, nakatalikod. Hawak ang mga baso ng juice. Pero bawat salita, tumama sa akin. Tulad ng maliliit na kutsilyo, sumama si Inay Celia. Agad. Ang kanyang panyo, nakakuyom sa kanyang kamay. Nanginginig. Sinubukan na namin ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses, nanginginig. Pero alam kong peke. Mga tawag, mga text, hindi siya sumasagot. Sa tingin ko ay nagkakaroon siya ng breakdown. Kawawa naman, bulong ng isang pinsan. Palagi na siyang ang sensitibo, dagdag ni Victoria. Ang kanyang boses, puno ng simpatya. Pekeng simpatya. Naaalala niyo kung gaano siya kadramatic noong teenager? Sa tingin ko, masyado lang siyang na-stress sa pagiging single mom. Naramdaman ko ang mga tingin, ngawa, ng pagkaawa, ng pagdududa, mga bulong, mga katanungan. Sa aking likuran, lumabas si Tia Elma. Sa aking tabi, ang kanyang boses mahina, ngunit puno ng galit. Nagtatanim na sila ng ebidensya buong linggo, Elena. Tinatawagan ng mga kamag-anak, nagkakalat ng mga buto. Alam nilang may darating, kaya sinusubukan nilang siraan ka muna. Alam ko po, sabi ko. Malamig, walang reaksyon. Pinilit kong pigilan ang aking emosyon. Tiningnan ko si Lolo Mateo. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatingin din siya sa amin. Walang mabasa sa kanyang mukha. Hawak niya ang kanyang baso ng whiskey. Nagbigay siya sa akin ng isang maliit na tango. Isang senyales na alam niya na okay lang. Ayos lang po ako, Tia Elma, sabi ko. Hayaan lang po nating magsalita sila. Biglang, tumahimik ang silid. Parang may nagpipigil sa hininga ng lahat. Isang tao, nagklink ng baso. Tumayo si Lolo Mateo mula sa kanyang upuan. Sa edad na 70, may awtoridad pa rin siya. Tulad ng isang hukom, bawat mata, bumaling sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang, sabi niya, ang kanyang boses, malinaw, malakas, naririnig ng lahat. Mayroon akong ilang bagay na gustong sabihin. Ang hangin, nagbago. Nagiba ang pakiramdam ng silid. Ito na talaga. Pero bago pa man makapagpatuloy si Lolo Mateo, humakbang pasulong si Mang Ricardo, ang aking ama. Ang kanyang boses kontrolado. Pero nakita ko, ang panga niya, naninigas. Tay, sandali, sabi niya. Bago kayo magsalita, may bagay na dapat malaman ang pamilya. Tinaas ni Lolo Mateo ang kanyang kilay. Ricardo, ang kanyang boses, isang babala. Bumaling si Mang Ricardo sa silid. Buong buo, nag-aalalang magulang. Tulad ng narinig ng marami sa inyo, ang aking anak na si Elena ay dumaranas ng mahirap na panahon.
Ginesture niya ako nang may malungkot na ngiti. Pagkatapos ng kanyang aksidente, nalilito siya. Malayo. Pinutol niya ang lahat ng kontak sa kanyang ina at sa akin. Sumama si Aling Silya sa tabi niya. Hawak pa rin ang kanyang panyo. Nanginginig. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa kanya, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses, pero nagkakalat siya ng mga nakakatakot na kasinungalingan tungkol sa amin. Sinasabing pinabayaan namin siya, na hindi namin siya mahal. Tahimik ang silid. Naramdaman ko ang 40 pares ng mata nakatitig sa akin. Sinubukan naming maging pasensyoso, patuloy ni Mang Ricardo. Pero nakakasakit ng damdamin. Ibinigay namin ang lahat sa babaeng iyan. Lahat. Lahat, dagdag ni Victoria, mula sa kabilang panig ng silid. Sinasabi pa niya na tumanggi kaming tulungan siya sa aksidente niya. Na hindi naman totoo. Siguro may misunderstanding lang. Isang tao, malapit sa akin, bumulong. Kawawa naman sila. Nakatayo lang ako. Parang nagyelo, si Ligaya. Ibinurol ang kanyang mukha sa aking leeg. Nararamdaman niya ang tensyon. Elena, isang tiyan na halos hindi ko kilala. Lumapit. Anak, ayos lang ba ang lahat? Sobrang nag-aalala ang iyong mga magulang sa'yo. Binuksan ko ang aking bibig. Gusto kong sumagot, gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na salita. Pagkatapos, ang boses ni Lolo Mateo, pinutol ang katahimikan tulad ng isang martilyo. Tapos na ba kayo, Ricardo? Ang tanong, tahimik, mahinahon, ngunit bawat tao sa silid, narinig ang bakal sa ilalim ng kanyang boses. Nanginig ang kumpiyansang ekspresyon ni Mang Ricardo. Naisip ko lang po na dapat malaman ng pamilya. Ang pamilya ay dapat malaman ang katotohanan, putol ni Lolo Mateo. Malakas, malinaw, at balak kong ibigay sa kanila. Naglakad si Lolo Mateo. Sa gitna ng silid, ang kanyang lakad, sinadya, sukat, ang lakad ng isang lalaki na namuno sa daan-daang kaso at hindi kailanman nawalan ng kontrol sa kanyang korte. Nakinig ako sa inyong mga pag-aalala, Ricardo, sabi niya. Silya, Victoria, ipininta ninyo ang isang napakalinaw na larawan ng isang problemadong dalaga na tumalikod sa kanyang mapagmahal na pamilya. Huminto siya. Hinayaan ang mga salita na manatili. Ngayon, gusto kong magtanong. Nanginig si Mang Ricardo. Hindi komportable. Tay, hindi po sa tingin ko ito ang lugar. Ito mismo ang lugar, Lolo Mateo. Ang kanyang boses hindi tumaas, pero tumigas. Ito ay pamilya, at ang mga pamilya ay dapat malaman ang katotohanan tungkol sa isa't isa. Bumaling siya sa aking ama. Ricardo, isang simpleng tanong. Sino ang nagbabayad ng mortgage sa inyong bahay sa loob ng nakaraang 8 taon? Ang kulay nawala sa mukha ni Mang Ricardo. Ano? Ang inyong mortgage, patuloy ni Lolo. 135,000 sa isang buwan. Sa loob ng 8 taon, sino ang nagbabayad nito? Kami. Sumulyap ang mga mata ni Mang Ricardo kay Aling Silya. Kami ang nagbabayad ng sarili naming mortgage. Talaga? Kinuha ni Lolo Mateo mula sa kanyang jacket pocket ang folder, ang aking folder. Dahil narito ako, may kumpletong record ng mga bank transfers mula sa account ni Elena patungo sa inyong mortgage company bawat buwan sa loob ng 96 na magkakasunod na buwan. Isang bulungan, kumalat, sa buong silid. Iyan ay isang maling pag-unawa. Nauutal na sabi ni Aling Silya. Ang kanyang mukha, namutla. Si Elena ang nag-alok. Hindi kami humingi. Hindi ko sinasabi na nagtutok kayo ng baril sa kanya, kalmadong sabi ni Lolo Mateo. Pinapatunayan ko lang ang mga katotohanan. Binuksan niya ang folder. Hayaan akong magbahagi ng ilang numero sa pamilya. Sa tingin ko, makikita ninyo itong nakakaliwanag. Sa kabilang panig ng silid, namutla si Victoria, ang kanyang mga kamay, nakakuyom. Sa kanyang tagiliran, si Aling Silya, mukhang mahihimatay. Nakatayo ako, hawak ang aking mga anak, ang aking puso. Sobrang bilis ng pintig. Ang katotohanan, sa wakas, nagsisimulang lumabas. 8 taon,
Basa ni Lolo Mateo, mula sa folder. Ang silid, lubos na tahimik, kahit ang string quartet, tumigil sa pagtugtog. Hatiin natin ito. Mga bayad sa mortgage, 12,160,000. Tumingin siya, sa silid. Iyan ang bahay na tinitirhan ni na Ricardo at Celia. Ang bahay na sinasabi nilang sila mismo ang nagbabayad. May nagulantang. Naku po, bulong ng isang tao. Mga premium sa health insurance, 4,320,000, patuloy ni Lolo Mateo. Nang tanggalin ng kumpanya ni Ricardo ang kanilang coverage, si Elena ang nagbayad. Pinaliktad niya ang isang pahina. Mga pagpapaayos ng sasakyan, pagpapanatili ng bahay, emergency expenses, humigit kumulang 25,000. Isa pang pahina. Mga cash gift at financial support para sa mga fashion ventures ni Victoria. 700,000. Isinara niya ang folder. Kabuuang 20,180,000, humigit kumulang. Ang katahimikan, nakakabingi. Lumapit si Tia Elma. Para sa konteksto, sa lahat, sabi niya. Iyan po ay higit pa sa kinikita ng karamihan sa 7 taon ng full-time na trabaho. Ginawa ito ni Elena habang tinatapos ang kanyang medical residency at nagpapalaki ng kambal na mag-isa. Nag-alok siya. Nanginginig ang boses ni Aling Celia. Hindi kami nagpilit. Walang nagsabi na pinilit ninyo siya, sagot ni Lolo Mateo. Pero gusto kong malaman, sa 8 taon ng pagtanggap ng suporta, ilang beses kayong nagpasalamat? Walang sagot. Ilang beses kayong bumisita sa kanya sa ospital, pagkatapos ipanganak ang kanyang kambal? Wala pa rin. Ilang beses kayong nagpakita para sa kanya? Nagsimulang umiyak si Aling Celia. Hindi ang marupok, simpatetikong luha mula kanina. Tunay na pangit na pag-iyak. Akala namin ay ayos lang siya, sabi ni Mang Ricardo. Ang kanyang boses, walang laman. Hindi siya nagreklamo. Palagi siyang nakakaya. Nakaayos siya, ulit ni Lolo Mateo. Dahil kailangan niya, dahil tinuruan ninyo siya, na ang kanyang mga pangangailangan ay hindi mahalaga. Isang tiyo, malapit sa likod, umiling. Diyos ko, Ricardo, 20 milyon at tinawag mo pa siyang pasanin. Kinilabutan si Mang Ricardo, parang sinaktan, pero hindi pa tapos si Lolo Mateo. May isa pang bagay na dapat marinig ng pamilya, sabi ni Lolo. Kinuha niya ang kanyang telepono, inayos ang kanyang salamin sa pagbasa. 2 buwan na ang nakalipas. Naaksidente si Elena, isang seryoso. Dinudugo siya sa loob at dinala sa emergency surgery. Mula sa ambulansya, tinawagan niya. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga anak, ay nasa bahay, kasama ang babysitter. Na malapit nang umalis, kailangan niya ng magbabantay. Sa kanila, sa loob lang ng ilang oras. Huminto si Lolo Mateo. Tumingin siya, direkta, sa aking mga magulang. Ito ang text message na natanggap niya bilang tugon mula kay Celia. Babasahin ko ito ng eksakto. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. Elena, lagi ka nalang pabigat at pasanin. May Taylor Swift tickets kami ni Victoria ngayong gabi. Matagal na naming pinlano. Bahala ka na sa sarili mo. Sumabog ang silid. Naku po, bulong ng isang tao. Hindi iyan, kinukuha niyo lang sa konteksto. Desperadong sabi ni Victoria, ang kanyang mukha, namutla. Walang konteksto, mabilis na sabi ni Tia Elma, na magpapalabas, nakatanggap-tanggap ang pagpapabaya sa iyong anak sa panahon ng medical emergency. Hindi namin alam na seryoso, sigaw ni Mang Ricardo. Nagtatanong ba kayo? Ang boses ni Lolo Mateo, pinutol ang kaguluhan. Tinawagan ba ninyo siya ulit? Dumating ba kayo sa ospital? Katahimikan. Ang sagot, sabi ni Lolo Mateo, para sa mga nagtataka ay hindi, hindi at hindi. Isang babae na nakilala ko bilang isang malayong pinsan, lumayo sa aking mga magulang, ang kanyang mukha baluktot sa pandidiri, marami pang sumunod. Si Aling Celia, walang kontrol na umiiyak. Hindi ko yon ibig sabihin, na-frustrate lang ako. Hindi mo naisip na baka mamatay ang iyong anak, tapos ni Lolo Mateo. Dahil hindi mo kailanman inisip ang tungkol sa kanya,
kailanman. Bumaling siya sa silid. Hindi ako humihingi ng paghuhusga sa sinuman. Ipinapakita ko lamang ang mga katotohanan. Kung ano ang gagawin ninyo dito ay sarili ninyong pagpili. Tumingin siya sa akin. Sa wakas, ang kanyang mga mata, malambot, puno ng pagmamahal. Elena, sabi niya, may gusto ka bang sabihin? Hindi ko po plinano na magsalita. Nakarating ako dito. Umaasa na Lolo Mateo ang bahala. Nahayaan ang mga katotohanan ang magsalita para sa kanilang sarili, habang ako ay tahimik na nakatayo sa pagpapatunay. Pero sa pagtingin ko, sa paligid ng silid, sa aking umiiyak na ina, sa aking ama na nakatulala, sa gumuguhong fakad ni Victoria, naintindihan ko na mayroon akong sasabihin. Kabanata 10, Kalayaan at Bagong Simula. Ibinigay ko si Lito kay Tia Elma. Dahan-dahan, humakbang ako pasulong. Ang aking boses, mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Hindi po ako naparito para maghigante, sabi ko. Ang aking boses, malinaw, naririnig ng lahat. Naparito po ako dahil inimbita ako ni Lolo at dahil sa loob ng 30 or 4 taon, namumuhay ako sa isang bersyon ng aking pamilya na hindi totoo. Tumingin ako sa kanilang lahat. Isang bersyon kung saan ako ang malakas, ang maaasahan, ang hindi nangangailangan ng anuman. Tumingin ako sa aking mga magulang, direkta. Naniniwala po ako sa inyo nang sabihin ninyo na mas kailangan ni Victoria ng suporta dahil mas mahirap ang kanyang industriya. Nang sabihin ninyo na kaya kong panindigan ang sarili ko, naniwala ako at sinubukan ko na maging kung ano ang kailangan ninyo sa akin. Isang luha, dumaloy sa aking pisngi, ngunit hindi ko ito pinunasan. Pero nung gabing iyon, sa ambulansya, dinudugo at takot, naintindihan ko, sa wakas, hindi po ako malakas para sa inyo. Ako po ay maginhawa lang. Hindi po ako maaasahan. Ako po ay pinagsasamantalahan. At gaano man karami ang ibigay ko, hinding-hindi po sapat para makita ninyo ako. Tulad ng pagtingin ninyo sa kanya. Maraming miyembro ng pamilya lumapit sa akin. Isang tiya, hinipo ang aking braso. Isang pinsan, tumango, nang may luha sa kanyang mga mata. Nagsimulang magsalita si Mang Ricardo. Elena, hindi pa po ako tapos, putol ko, matatag. Hindi ko po kayo kinamumuhian, sabi ko, tahimik. Pero hindi ko na po kayang magkunwari. Naayos lang ito. Hindi ko na po kayang bumili ng pagmamahal na dapat ay libre. Isang tiyo, sa kabilang bahagi ng silid, bumaling kay Mang Ricardo. Paano mo nagawa yan, Ricardo? Sa buong panahong ito, namumuhay ka sa anak mo habang tinatrato mo siya na parang wala. Umiikot ang silid, nararamdaman ko ang pagbabago, ang pag-unawa. Ano ngayon? Ang boses ni Mang Ricardo, desperado. Ikinahiya mo kami sa harap ng buong pamilya. Masaya ka na ba? Umiling ako. Dahan-dahan. Hindi po ako masaya, tatay. Wala po sa mga ito ang nagpapasaya sa akin. Huminga ako. Pero hindi rin po ako nagsisisi. Dahil hindi po ito tungkol sa kahihiyan. Ito po ay tungkol sa katapatan. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, ang ating pamilya, alam na, ang katotohanan, hindi po ang inyong bersyon, hindi po ang pagkakalat ni Victoria, ang katotohanan. Sinubukan muli ni Victoria. Kalokohan ito, ang inaasal mo. Parang halimaw kami ang pamilya mo, nagtutulungan ang mga pamilya. Tama ka, sabi ko, bumaling ako sa kanya. Nagtutulungan ang mga pamilya, kaya, nasaan ka noong buntis ako at nag-iisa? Nasaan ka noong nagpapalaki ako ng mga bagong panganak habang nag-aaral para sa board? Nasaan ka nung dinudugo ako sa ambulansya? Wala siyang sagot. Tumingin ako pabalik sa aking mga magulang. Simula ngayon, hindi na po ako magpapadala ng pera, hindi po dahil hindi ko kaya, kundi dahil ang suportang pinansyal ay dapat na regalo, hindi obligasyon, at dapat itong dumaloy sa 2 direksyon, sa isang pamilya na tunay na nagmamalasakit sa isa't isa. Inabot ako ni Aling Celia. Elena, pakiusap.
Hindi ko rin po kayo pinuputol. Magpakailanman, patuloy ko. Pero kailangan ko po ng espasyo, tunay na espasyo. Hindi po ilang linggo ng guilt-tripping na susundan ng pagbalik sa normal. Kailangan ko po na tunay ninyong pag-isipan ang inyong nagawa. At kung balang araw, makikilala ninyo iyon, tunay na makikilala, baka makabuo tayo ng isang bagay. Kinuha ko si Lito mula kay Tia Elma. Pero hindi po ako maghihintay. Isang lola na kamag-anak lumapit sa akin, hinawakan ang aking mga kamay na may mga kunot. Pasensya na, anak. Wala akong ideya. Sa lahat ng taon na ito, akala ko, ikaw ang may madaling buhay. Alam ko po, mahina kong sabi. Alam po ng lahat, ganoon po ang dapat na hitsura. Ang aking mga magulang, umalis ng maaga sa party. Walang pumigil sa kanila, walang nagpaalam. Tinulungan ni Mang Ricardo si Aling Silya sa sasakyan. Habang umiiyak ito sa kanyang balikat, sumunod si Victoria, nakayuko ang ulo, tumatangging makipagtitigan sa kahit sino. Ang katahimikan na iniwan nila, mabigat, pero hindi komportable, mas parang katahimikan. Pagkatapos ng bagyo, lumipas. Sa mga sumunod na araw, mabilis ang pagbagsak. Ang aking telepono, tuloy-tuloy ang pagbuzz ng mga mensahe mula sa mga kamag-anak, mga pinsan na halos hindi ko kinausap sa loob ng maraming taon. Nag-abot ng paumanhin. Palagi kong akala, ikaw ang mahirap pakisamahan, Ate Elena. Text sa akin ni Ate Rowena. Pinapalabas ni Victoria na lumayo ka nang walang dahilan. Pasensya na sa pagpaniwala sa kanya. Ang family group chat, ang isa kung saan ko natanggap. Ang nakakadurog na mensahe na yon, tumahimik. Pagkatapos, tuluyan itong binura. Mas makabuluhan ang aking mga magulang. Nakita nila ang kanilang sarili, tahimik na na-exclude, mula sa mga pagtitipon ng pamilya nang magdiwang ng kanyang ika-40 kaarawan. Si Kuya Miguel, 3 linggo pagkatapos, hindi sila imbitado. Nang mag-host si Tia Elma ng Easter brunch, wala ang kanilang mga pangalan sa listahan. Walang gumawa ng formal na anunsyo. Walang nagdeklara ng kampi. Huminto lang sila sa pagiging welcome. Tinawagan ako ni Aling Silya mula sa isang bagong numero. 2 linggo pagkatapos ng party, hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Elena, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Napapalaki lang ito. Lubos na nalulungkot ang iyong ama. Lubos akong nalulungkot. Hindi ba natin ito malalampasan? Pinakinggan ko ito. Nang isang beses, pagkatapos, binura ko ito. Ang pagpapatawad. Hindi isang reset button. Alam ko na iyon ngayon. Ito ay isang pagpapalaya para sa akin. Hindi para sa kanila at hindi pa ako handang magpakawala ng anuman. Ngunit ang mga pinansyal na kahihinatnan, iyon ang nagsisimula pa lamang. 3 buwan pagkatapos ng party ni Lolo, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tia Elma. Ibebenta na nila ang bahay. Inilapag ko ang aking tasa ng kape. Ano? Ang mga magulang ko? Ibinenta na nila ang bahay noong nakaraang linggo. Ang balita, hindi na nila kayang bayaran ang mortgage. Dapat ay may naramdaman ako. Kasiyahan, pagpapatunay, marahil kahit pagkakasala. Sa halip, pagod lang ang naramdaman ko. Saan sila pupunta? Tanong ko. Pinapayagan sila ni Tito Frank na manatili sa kanyang guest house, pansamantala, sabi ni Tia Elma. Huminto siya. Nilinaw niya na may kondisyon niyon. Kailangan nilang magtrabaho, tunay na trabaho, hindi lang naghihintay na may iba pang sasagip sa kanila. Trabaho. Ang aking mga magulang, hindi nagtrabaho ng full-time. Sa loob ng maraming taon, maagang nag-retire si Mang Ricardo. Sa edad na 55, si Aling Silya, hindi kailanman nagtrabaho sa labas ng bahay. Namumuhay sila sa aking pera at hindi nila napagtanto kung gaano na sila naging dependent. Paano si Victoria? Hindi ba siya makakatulong? Tanong ko. Tumawa si Tia Elma. Hindi ito mabait. Nalulunod si Victoria simula nang maghiwalay sila. Kumalat ang balita tungkol sa party. May kilala sa pamilya, na may kilala sa fashion, nawalan siya ng malaking design contract. Ang huling narinig ko, waitress na siya,
Part-time. Tinitigan ko ang bintana ng aking kusina, sina Ligaya at Lito, naglalaro, sa likod bahay. Ayoko po silang magdusa, tahimik kong sabi. Alam kong hindi anak, kaya mahal kita. Lumambot ang boses ni Tia Elma. Pero hindi sila nagdusa. Sa loob ng 8 taon, dahil sinusuportahan mo sila. Hindi sila lumago, hindi sila natuto. Ang paghinto mo ay hindi kalupitan, ito ay kinakailangan. Tama siya, alam kong tama siya. Nang gabing iyon, umupo ako. Kasama ang aking bagong budget, ang 180,000 na dati kong ipinapadala sa aking mga magulang, ngayon napunta sa isang college fund para sa kambal. Hindi na sila mag-aalala tungkol sa student loans, hindi na sila magdadala ng pasanin ng iba tulad ng ginawa ko. Iyon ang nararamdaman kong hustisya, ang tawag, dumating noong Martes ng gabi. 6 na buwan pagkatapos ng party ni Lolo Mateo, 1 taon, pagkatapos ng aksidente na nagpabago ng lahat, inaayos ko na ang kambal. Sa pagtulog, nang umilaw ang aking telepono, may hindi kilalang numero, karaniwan, hindi ko ito papansinin, pero may isang bagay, nagtulak sa akin, na sagutin. Elena. Ang boses ni Victoria. Iba. Mas maliit. Ang makinis na kumpiyansa na palaging nagpapakahulugan sa kanya ay nawala. Victoria, pakiusap, huwag mong ibaba. Huminga siya ng nanginginig. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang iyong oras, pero kailangan kong sabihin ang isang bagay. Umupo ako sa gilid ng aking kama. Nakikinig ako. Pasensya na. Lumabas ang mga salita. Basag. Pasensya na. Sa lahat. Sa paraan ng pagtrato ko sa iyo. Sa mga bagay na sinabi ko. Sa pagtawa. Sa text message na yon. Nang ikaw ay... Binasag ang kanyang boses. Nang halos ikaw ay mamatay. Tumawa ako. Anong uri ng tao ang gumagawa niyon? Naghihintay ako. Hindi ko alam. Tungkol sa pera, patuloy niya. Hindi lahat. Alam kong gipit sina inay at tatay. Pero akala ko, nakakaya nila. Hindi ko napagtanto. Ikaw pala. Sa loob ng 8 taon, Elena, paano ko hindi nalaman? Nagtatanong ka ba? Tanong ko. Katahimikan. Hindi, bulong niya. Hindi dahil ayoko. Gusto kong maging paborito. Gusto ko na madali lang. Ang lahat para sa akin. Tumawa siya. Mapait. Wala nang madali ngayon. Oo. Lumabas ang balita tungkol sa kontrata. Sabi, mahalaga daw ang reputasyon. Sa industriyang ito, nakakatawa. Ganun pala, iyon ang gumagana. Tahimik kaming umupo. Sandali. Hindi ako humihingi ng pera, sabi niya sa wakas. O pagpapatawad. Gusto ko lang na malaman mo na nakikita ko na. Ngayon, kung ano ako, kung ano ang ginawa ni na inay at tatay, nakikita ko ang lahat. Huminga ako ng malalim. Kung gayon, magsimula ka dyan. Tumayo ka sa sarili mong mga paa. Maging mas mabuti ka. Oo, ang kanyang boses makapal sa luha. Sinusubukan ko. Mabuti. Ibinaba ko ang telepono at sa unang pagkakataon, naramdaman ko isang bagay na parang pag-asa. 6 na buwan pagkatapos ng tawag na iyon. 1 taon pagkatapos ng aksidente na nagpabago ng lahat. Nakatayo ako sa aking bagong apartment. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa mga bintana, hindi ito malaki. 2 kwarto, 1 banyo, 1 maliit na kusina. Pero 5 minuto lang mula sa ospital, sa isang magandang school district at ang pinakaimportante. Akin ito, walang bayad sa mortgage. Sa mga magulang na hindi pinahahalagahan, ang mga ito, walang premium sa insurance para sa mga taong. Tinawag akong pasanin, rent lang, utilities, at isang college fund, lumalaki, patuloy, bawat buwan, sina Ligaya at Lito, nasa bahay ni Lolo Mateo. Para sa hapon, naging bahagi na siya ng aming buhay sa nakaraang taon, bawat linggo. Susunduin niya sila para sa mga adventures, sa zoo, sa park, ice cream, na hindi ko sinasabing alam ko. Mababait na bata sila, sabi niya sa akin minsan. Pinapalaki mo sila ng tama. Mula sa kanya, iyon ang mahalaga, lahat. Si Tia Elma, naging higit pa.
sa pamilya. Siya ay isang kaibigan. Nagdi-dinner kami. 2 beses sa isang buwan. Tinulungan niya akong harapin ang emosyonal na aftermath ng party, ng pagtatakda ng mga hangganan, ng pagkatuto na unahin ang sarili ko. Alam mo kung ano ang hinahangaan ko sa'yo? Sabi niya kamakailan. Hindi ka naging mapait. Maraming tao. Ang ganon, may karapatan ka sana. Ano ang punto? Sagot ko. Ang kapaitan ay parang pag-inom lang ng lason at umaasa na may ibang magkakasakit. Tungkol sa aking mga magulang, hindi kami nag-usap ng direkta. Pero alam ko, mula sa mga bulungan ng pamilya na nasa kay Tito Frank pa rin sila, nakakuha si Mang Ricardo ng part-time na trabaho sa isang hardware store. Si Aling Celia, nagbo-bookkeeping para sa isang lokal na simbahan. Hindi sila umuunlad, pero nakakaligtas sila. Minsan, iniisip ko, kung iniisip nila ako, kung namimiss nila ako, kung pinagsisisihan nila ang anuman. Pero, hindi iyon ang aking mga tanong na sasagutin. Ginugol ko ang 34 taon sa pagdadala ng kanilang bigat. Ngayon, sa wakas, oras na para ibaba. Ito, kung nakarating na kayo sa puntong ito, gusto ko kayong iwanan ng isang bagay, hindi payo, hindi ako qualified, na sabihin kung paano mamuhay ang sino man, pero marahil, isang pagmumuni-muni, isang aral na natutunan ko sa mahirap na paraan sa loob ng 34 taon. Naniwala ako na ang pagmamahal ay isang bagay na maaari mong kikitain na kung sapat lang ang ibibigay ko, sapat ang isasakripisyo ko, hindi humihingi ng kapalit. Sa huli, makikita ng mga taong dapat magmahal sa akin ang aking halaga. Nagkamali ako. Ang pagmamahal, hindi transaksyon, hindi ito gantimpala sa pagiging kapakipakinabang, at gaano man karaming pera, oras o enerhiya ay hindi makakabili ng isang bagay na dapat ay malayang ibinigay mula sa simula. Ang pamilyang mayroon ako ngayon, si Lolo Mateo, Tia Elma, mga kaibigan, tulad ni Dr. Marco Santos na nagpakita. Nang hindi nagpakita ang aking sariling mga magulang, hindi nila ako minahal. Dahil sa kung ano ang maibibigay ko, minahal nila ako. Dahil sa kung sino ako. Iyan ang pagkakaiba. At halos mamatay ako sa operating table. Para maunawaan niyon, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa aking mga magulang. Marahil, balang araw, tunay silang magbabago. Marahil, makikipag-ugnayan sila nang may tunay na pagsisisi, handa nang magtayo ng isang bagay na totoo. Kung mangyari iyon, isasaalang-alang ko, pero hindi ako maghihintay. Para doon, hindi ko huhubugin ang aking buhay sa pag-asa ng isang bagay na maaaring hindi kailanman dumating. Akin na ang buhay ko ngayon, aking enerhiya, aking resources, aking pagmamahal. At kung tatawagin ng mga taong nagpalaki sa iyo, ang iyong paggalang sa sarili na pagtataksil, kung gayon, marahil, hindi sila kailanman karapat-dapat sa iyong katapatan. Sa simula pa, sa sinumang naroroon na nagdadala ng bigat na hindi naman sa iyo, okay lang, na ibaba iyan, okay lang, na piliin ang sarili mo, hindi ka makasarili, hindi ka walang utang na loob, hindi ka pasanin, sa wakas, malaya ka na. Salamat po sa inyong pananatili sa aking kwento. Kung nakarating na po kayo sa bahaging ito, gusto ko po kayong iwanan ng isang bagay. Hindi po payo. Sino po ba ako para magsabi kung paano mamuhay ang sino man? Pero marahil po, isang pagmumuni-muni. Isang aral na natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Sa loob po ng 34 taon ng aking buhay, naniwala ako, buong puso kong pinaniwalaan, na ang pagmamahal ay isang bagay na maaari mong kikitain, na kung sapat lang ang ibibigay ko, sapat lang ang isasakripisyo ko. Hindi humihingi ng anumang kapalit. Sa huli, balang araw, makikita ng mga taong dapat magmahal sa akin, ang aking halaga, ang aking pagmamahal. Nagkamali po ako, lubos. Ang pagmamahal po. Hindi transaksyon, hindi ito parang negosyo, hindi ito gantimpala sa pagiging kapakipakinabang at kailanman gaano man karaming pera, oras o enerhiya ay hindi makakabili.
ng isang bagay na dapat ay malayang ibinigay mula pa sa simula, mula pa sa pagkasilang. Ang pamilyang mayroon po ako ngayon, sila po ang tunay, si Lolo Mateo, si Tia Elma, ang mga kaibigan, tulad ni Dr. Marco Santos. Sila po ang nagpakita ng tunay na pagmamalasakit nang ang sarili kong mga magulang ay wala. Hindi sila nagpakita, hindi po nila ako minahal dahil sa kung ano ang maibibigay ko, dahil sa aking pera, dahil sa aking pagiging doktor. Minahal po nila ako dahil sa kung sino ako. Simple lang, iyon po ang pagkakaiba, napakalaking pagkakaiba. At kailangan kong halos mamatay sa operating table para lang maunawaan ko po. Ang napakasimpleng katotohanan na yon, hindi ko po alam kung ano ang susunod na mangyayari sa aking mga magulang. Marahil po, balang araw, tunay silang magbabago. Marahil, makikipag-ugnayan sila nang may tunay na pagsisisi, handa nang magtayo ng isang bagay na totoo na may katapatan kung mangyari iyon. Isa sa alang-alang ko, hindi ko po sinasabing hindi, pero hindi po ako maghihintay. Hindi ko po huhubugin ang aking buhay sa pag-asa ng isang bagay na maaaring hindi kailanman dumating. Akin na po. Ang buhay ko ngayon, aking enerhiya, aking resources, aking pagmamahal para sa mga anak ko, para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin at sa aking sarili. At kung tatawagin po kayo ng mga taong nagpalaki sa inyo, ang inyong paggalang sa sarili na pagtataksil, kung gayon po, marahil, hindi po sila kailanman karapat-dapat sa inyong katapatan, sa simula pa, sa sinumang naroroon na nagdadala ng isang bigat na hindi naman sa inyo, na hindi naman ninyo dapat dalhin. Okay lang po na ibaba ninyo iyan. Okay lang po na piliin ninyo ang sarili ninyo. Hindi po kayo makasarili. Hindi po kayo walang utang na loob. Hindi po kayo pasanin. Sa wakas, malaya po kayo. Maraming salamat po sa inyong pananatili sa akin, sa kwento kong ito. Kung umalingaw-ngaw po ito sa inyo, pakipindot po ang like button at mag-subscribe. Malaki po ang ibig sabihin nito sa akin. Gusto ko pong marinig mula sa inyo. Naranasan na po ba ninyong magtakda ng hangganan sa pamilya? Paano po ito nagpabago sa inyong buhay? I-drop po ninyo ang inyong mga iniisip sa mga komento at kung gusto ninyo ng mas maraming kwento na tulad nito, mga kwento tungkol sa pagtatayo sa sarili at paghahanap ng inyong boses, tingnan po ninyo ang video sa description. Sa tingin ko po, magugustuhan ninyo. Hanggang sa susunod, alagaan po ninyo ang inyong sarili. Karapat-dapat po kayo